Kung tayo po ay bumabiyahe, tayo ay motorista, meron tayong nakikita or naririnig na sirena, nakikitang ambulance, mas maging aware po tayo. Kasi isa po yan sa nagiging problema namin sa mga ambulance services kapag po kami ay re-responde at maging yung pagdadala sa ospital ng isang pasyente, nagiging cause yung traffic para ma-delay yung pagresponde, ganun din yung pagdala sa ospital. So tayo po bilang motorista, kapag tayo ay nasa kalsada, tayo ay nasa daan, magbigay po tayo ng ng courtesya sa mga ambulance service, kahit doon sa mga law enforcement na dumadaan kapag sila or ang mga ambulance ay nasa on alert or on responding situation. O naka-siren, naka-blinker, so magbigay po tayo ng courtesya. Ang mga public motorist, kapag po mayroong nasa paligid natin na narinig tayo na siren, maging alert na tayo. Kung halimbawa po, nasa likod natin yung ambulance, nakikita naman po natin yan sa ating side mirror or kaya sa ating mga rear mirror. Pagka nakikita na po natin na nasa linya natin yung ambulance na paresponde, ang madalas pong binipwestohan ng isang ambulance ay nasa gitna ng dalawang lane. Yan. Yan, tulad po niya, no? Yan, nakikita nyo, nasa gitna siya ng dalawang linya. Yan po yung common na positioning ng ng ambulance pagka merong magkatabi na sasakyan. Gigitna po siya or kukunin niya yung kalahati ng linya. Ngayon, kung meron namang libre na linya, pupwesto siya sa proper lane. Pero pagka meron po siyang masasalungan na dalawang sasakyan, kagaya po nito, pupwesto po siya sa pagitan ng dalawa na yan, para tumabi magkabilang side yung dalawang sasakyan. So, ganun po ang common na approach ng mga ambulance service pagdating sa mga emergency. Kaya kung halimbawa tayo ay motorista, meron tayong narinig, meron tayong nakita sa ating mga rear view mirror or sa ating mga side mirror na ambulance na naka-siren at naka-blinker, ang gagawin po natin, hahawi na po tayo. Kung tayo po ay nasa isang linya, bigay po natin yung half or medyo magbigay na po tayo ng lane sa either left natin or right side natin para po yung mismong gitna ng dalawang linya ay maging open na makakadaan po yung ambulance. Yung ating pong mga actions pagdating sa kalsada kasi bilang mga motorista, nakakatulong din po yon or nakakabigay din ng ng sagabal yon sa mga ambulance services. Kaya yun po yung lagi nating pakiusap. Minsan ang nagiging thinking ng iba ay wala namang wala namang pasyente. Pero baka hindi po natin alam na baka pa-responde pa lang po yung ambulance. Kaya wala pang laman yung kanilang mga services. Kaya either may laman or wala, pagka yan po ay naka-siren, naka-blinker, makapagbigay po tayo ng courtesya kasi hindi natin alam na baka isang buhay po ang masasayang kapag po hindi agad nakaresponde or hindi agad nadala sa ospital ang isang pasyente ng mga ambulance services. Ngayon, ang isa pong madalas din na nagiging cause para hindi natin mapansin is yung volume. Halimbawa po, tayo ay nasa sasakyan. Yan. At tayo ay malakas ng volume ng ating mga music, ng ating mga radio. Isa po sa gawin natin, babaan lang po natin siya. Yung enough na maririnig natin yung music kung tayo ay music lover, at the same time, maririnig pa rin natin yung nasa paligid natin. Kasi po, pagka medyo distracted po yung ating mga pandinig, maring hindi natin maririnig yung siren, hindi natin maririnig kung meron pong mga ambulance service na nasa paligid po natin. Kaya bigyan natin ng halaga yung mga nasa paligid natin. Lalo na kung yan po ay isang ambulance na re-responde or magdadala ng pasyente sa ospital. Ang isa pa pong iiwasan natin is yung pagbuntot sa mga emergency vehicle. Yan, isa rin po yan sa hindi advisable. Ini-encourage natin, kahit po yung kamag-anak, hindi po natin pinapayagan na sila po ay bubuntot or susunod doon sa ambulance na paresponde or doon sa papunta sa hospital. Kasi napaka-risky po noon kasi ang ambulance po, alam naman natin, minsan magbe-brake po yan or minsan kailangan po niyang biglang mag-change lane. Kaya tayo po as motorist, nakakita tayo ng ambulance,
dumaan sa atin at sila ay nasa responding situation or responding level, wag po natin susundan. Wag po nating bubuntutan kasi delikado po 'yon. Una, para sa atin. Pangalawa, dun po sa ambulance na maaaring mabangga natin pag bigla po nagkaroon ng sudden stop, pwede nating mabangga. At the same time, yung pasyente po, kung may pasyente po na nasa loob ng ambulance, makakadagdag po tayo ng injury. Hindi lang po dun sa pasyente, maging dun sa crew, maging dun sa driver ng ambulance service. Kaya, hindi po advisable na tayo ay bubuntot or susunod tayo mismo sa likuran ng ambulance. Kaya, it's a no-no po para sa ating mga motorista. Yan, isa pa po yan, yung pagdating po sa mga intersection. So, minsan kasi, nagkakaroon tayo ng tinatawag na right of way. So, halimbawa, sa intersection, mayroon pong traffic light at tayo ay naka-green yung ating signal, yung traffic light, naka-green or ibig sabihin, go yung lane natin. Pero kapag po may ambulance at mayroong traffic law enforcer na magpapastop sa atin, kahit po naka-go tayo sa intersection, dapat po magbigay tayo ng courtesya doon sa utos ng traffic law enforcer. Pangalawa, yung nakikita nating responding or ambulansya na papunta sa ospital. Kapag po tayo ay magre-report ng isang insidente sa mga ambulance services, marami po tayong kailangan i-consider ng mga information na mahalaga po yan na malaman ng mga re-responding rescue group. Una na po, ano po yung nangyari? Dapat po may report natin ano po yung nangyaring aksidente, kung yan ba ay road accident, yan ba ay banggaan, yan ba ay self-accident. So, kailangan po mai-report natin siya. At the same time, kailangan mai-report din po natin kung saan po yung eksaktong lugar na pinangyarihan ng aksidente. So, kailangan po natin dyan yung landmark. Kailangan po natin ng specified na lugar at kailangan po natin maibigay yung mga information kagaya po ng street, kagaya po ng palatandaan kung ano po yung pinangyarihan ng pangyayari na aksidente at kung anong bound. For example po, pwede po tayo mag-report ng mayroon po tayong nakitang aksidente or nasaksihang aksidente along EDSA, southbound, sa corner po ng Quezon Avenue. So yun po, specific siya, EDSA, corner Quezon Avenue. At ano yung landmark? Ito po ay malapit sa isang establishmento na kilala po ng nakararami. So mahalaga po yung specified location nung pinangyarihan ng aksidente. Isa rin po sa i-report natin if ano na po ang kondisyon ng traffic. Yan ba ay traffic na sa ganitong bound? Traffic na ba? Para po pwede rin nating mabigyan ng suggestion or pwede natin mabigyan ng recommendation yung rescue group na re-responde kung saan sila pwedeng magre-route or saan sila pwedeng dumaan. Kailangan din pong mai-report natin kung ilan ang pasyente. Napakahalaga po nun para po malaman naman ng mga re-responde kung ilang ambulansya ang kailangang rumisponde sa isang aksidente. Kaya napakahalaga po ng impormasyon kung ilan po ang kailangan ng attendance or mabigyan ng first aid ng mga rescue na darating. Kailangan din po nating malaman at maipaalam sa mga rescue group na tatawagan natin kung ano po ang kondisyon ng pasyente. Halimbawa po, nakakita tayo ng aksidente na mayroong dalawang nasaktan. Yung po bang dalawang pasyente na yon, sila po ba ay gising? Sila po ba ay nakaupo? Sila po ba ay hindi gumagalaw? Or sila po ba ay matindi ang injuring tinamo? So sa pamamagitan po kasi nun, nakakapag-assess, nakakapagsagawa ng initial assessment yung rescue na pupunta kung ano ba ang posibleng datnan nila sa isang incident. So napakahalaga po niyan. Isa rin po sa dapat natin i-consider sa pagre-report is yung ating pagsasagawa din ng continuous monitoring. Hanggat maaari po, wag muna po tayong aalis sa lugar ng pinangyarihan. Kasi kung tayo po ang nag-report, tayo lang po ang maaari nilang matawagan ulit kung sakali pong meron pong update or meron po silang gustong i-clarify. Kaya sana po pagka nakakita tayo ng aksidente at tayo ay nag-report, hanggat maaari po, magstay muna po tayo doon sa lugar ng pinangyarihan at syempre, i-consider po natin yung ating safety. Na nanduron tayo pero hindi po tayo aalis para mawalan po ng contact or mawalan po ng communication yung mga rescue group na re-responde doon sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Napakahalaga po niyan para sa amin
ng mga rescue group na magkaroon po kami ng mata at tainga sa lugar na pinangyarihan ng isang aksidente.